Hello po, we are Group 6. Our topic is application with penal clause, Article 1226 to 1231. Bago po ang lahat, ako nga po pala si Marian Milanmi Franco at ang article po na aking tatalakayin ay ang Article 1226. Ano nga ba ang Article 1226? Sa ilalim ng Article 1226, kapag mayroong obligasyon na may kasamang pena na sugnay o penal clause, ang parusa ay magsisilbing kapalit ng bayad sa danyos at interes sa kaso ng hindi pagsunod sa obligasyon. Maliban na lang kung may kasunduan na nagsasaad ng iba. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay hindi tumupad sa kanilang obligasyon, maaaring singilin ng penalty o parusa bilang kapalit ng danyos at interes. Kung wala namang ibang kasunduan, gayunpaman kung ang obligadong tao o obligor ay tumangging bayaran ang penalty o kung siya ay nagkasala ng pandaraya sa pagtupad ng obligasyon, maaaring kailangan pa rin niyang magbayad ng danyos. Ang parusa o penalty ay maaaring ipatupad lamang kung ito ay naaayon sa mga probisyon ng batas o civil code. Halimbawa ng Article 1226, si Ana ay umutang kay Ben ng 100,000. Sa kanilang kasunduan, mayroong pena na nagsugnay na nagsasabing kung hindi mabayaran ni Ana ang utang sa loob ng 6 na buwan, kailangan niyang magbayad ng penalty na 10,000 bilang kapalit ng danyos at interes. Hindi nabayaran ni Ana ang utang sa tamang oras. Ayon sa Article 1226, kung walang ibang kasunduan, si Ana ay kailangan magbayad ng 10,000 bilang penalty. At ito ang magsisilbing kapalit ng bayad sa danyos at interes. Hindi na kailangan ni Anang bayaran ang mga danyos at interes bukod sa penalty. Subalit, kung tumanggi si Ana na bayaran ang 10,000, pwedeng idedma siya ni Ben hindi lang sa pagbabayad ng penalty kundi pati na rin sa danyos. Penal na sugnay o penalty clause, mga layunin. Ang penalty na nagsugnay ay isang accessory na obligasyon na nagkakabit sa pangunahing obligasyon. Ito ay naglalayag ng karagdagang pananagutan kung sakaling mabigo ang obligadong tao o debtor. Natuparin ang kanilang pangunahing obligasyon. Ang pangunahing layunin nito ay itulak ang debtor na gawin ang kanyang obligasyon ng tapat at walang pagkaantala sa loob ng pagkasundoang panahon, o kung hindi, siya ay magdurusa ng isang nakatakdang sibil na parusa na hindi na kailangang pangpatunayan ang danyos ng kabilang partido. Ang penalty na ipapataw ay ang bayad sa mga sumusunod: danyos, damages, bayad sa interes sa kaso na paglabag sa obligasyon, maliban na lang kung may kasunduan na nagsasaad ng iba. Ang nakapaloob sa Article 1227 ay ang multa o penalty. Ang utang na may kasamang multa ay hindi maaaring bayaran lamang ng multa upang makaiwas sa orihinal na obligasyon, maliban na lamang kung nakasaad sa kontrata na pwede niyang gawin yun. At sa kabilang banda naman, ang nagpautang ay hindi maaaring singilin ng sabay ang penalty at obligasyon, maliban na lamang din kung nakasaad sa kontrata na pwedeng gawin iyon. Halimbawa sa nangutang ako kay Pedro ng 20,000 at nakasaad sa aming kontrata na kapag hindi ako nakabayad sa loob ng 2 buwan ay magbibigay ako ng 2,000 ng multa. At lumipas nga ang 2 buwan ay hindi ako nakabayad. Ngunit hindi ako pwedeng magdesisyon na ibigay na lamang ang 2,000 at kalimutan ang 20,000 dahil wala iyon sa aming kontrata. Good day everyone, I am Mary M. Faudilio. I'm going to discuss the Article 1228. Article 1228 ay nagsasaad na hindi kinakailangan ang patunay na aktwal na pinsalang dinanas ng creditor upang maipahayag ang penalty. Ibig sabihin, kahit na hindi maipakita ng creditor ang eksaktong halaga ng pinsala na naranasan nila dahil sa hindi pagtupad ng debtor sa kanilang obligasyon, mayroon pa rin silang karapatan na humili ng penalty na nakasaad sa kanilang contract. For example, may kontrata si Nathan at Sam na kung saan si Sam ay sumasang-ayon na tapusin ang pinapatayong bahay sa pitsang January 20, 2026. Kung sa pitsang yun hindi na natapos at nagkaroon ng pinsala nakalagay sa kontrata na may kasamang probensyon,
kapag hindi natapos ang pinapagawang bahay ni Tan. Sa pisang napagkasunduan nila, nakalagay sa contract na nagsasaad na magbabayad si Sam ng penalty na 1,000 para sa bawat araw ng pagkaantala. Kapag naman natapos ang bahay, ngunit hindi sa pisang napagkasunduan nila, maaaring hingi ng kliyente ang penalty na 14K. Kahit na hindi nila maipakita na sila ay nakaranas ng aktwal na pinsala tulad ng nawawalang kita o karagdagang gastos dahil sa pagkakaantala. As long as the agreement contract is breached. For example, kung ang kontrata ay nagsasaad na dapat bayaran ng utang sa loob ng isang buwan at hindi ito na isa katuparan, maaaring hingin ni debtor ang penalty kahit hindi pa siya lubos na naapektuhan. The mere non-fulfillment of the principle of the obligation entitles the creditor to the penalty stipulated. For example, kung ang kontrata ay nagtatakda ng due date para sa pagbabayad ng halaga at hindi ito na ipatupad, maaaring magamit ang penalty clause ng creditor na hindi kinakailangang patunayan ang tunay na pinsala. The purpose of the penalty clause is precisely to avoid proving damages. For example, sa pamamagitan ng paglalagay ng penalty clause sa contract, hindi na kinakailangan dumaan sa matagal na proseso ng pagpapatunay ng mga pinsala kapag may paglabag ng kontrata. Next, Article 1229. Nakasaad dito na ang korte ay may karapatang bawasan ang penalty sa isang sitwasyon kung saan pangunahing obligasyon ng isang debtor ay bahagya o hindi regular na natupad. Kahit na walang nabawas na anumang obligasyon, maaari ring bawasan ng hukom ang penalty kung ito ay itinuturing na labis o hindi makatarungan. For example, si May ay nangutang ng 100,000 mula kay Sean at may kasunduan na kung hindi niya ito mabayaran sa itinakdang panahon, kailangan niyang magbayad ng penalty na 20,000. Ngunit si May ay nakapagbayad ng 70,000, kaya't ang kanyang obligasyon ay bahagyan natupad dahil dito maaari magsagawa ang korte ng pagpapasya na nabawasan ang penalty mula 20,000. Kung si May ay hindi nakabayad ng kahit ano at ang penalty 20,000 ay masyadong mataas para sa kanya, maaring isipin ng korte na ito ay hindi makatarungan dahil sa taas ng penalty. Kaya maaari magdesisyon ang korte na bawasan ang penalty batay sa sitwasyon ni May. Judicial Reduction of Penalty. Ang judicial reduction of penalty ay tumutukoy sa proseso kung saan ang korte ay maaaring bawasan ang penalty na itinakda sa isang obligasyon o kasunduan batay sa mga kondisyon o sitwasyon ng may sala. Principal obligation. For example, may utang si Tan kay Sam ng halagang 100,000. Nagbayad siya ng 50,000 dito. Bahagi ng obligasyon ay naisagawa, ngunit hindi ito sapat upang maging ganap na pagtupad sa obligasyon. Judicial Reduction of Penalty. Maaring humiling si Tan sa korte na bawasan ang penalty. Halimbawa, mga interest o karagdagang multa batay sa kanyang partisipasyon. Kung dati ay dapat siyang magbayad ng karagdagang 10,000 na multa, maaaring ipasa ng korte na 5,000 na lamang ang kanyang bayaran dahil siya ay nagbayad. Principal obligation. For example ng principal obligation, si May ay nangako na magbabayad ng 30,000 sa loob ng isang taon. Pero sa halip ay nagbayad siya ng 25 sa loob ng 18 buwan dito. Nagbayad siya ngunit hindi ayon sa kasunduan. Judicial Reduction of Penalty. Sa kasong ito, maaaring dumaan si May sa proseso na paghingi ng pagbabawas sa penalty dahil sa kanyang hindi tuwirang pagbayad. Halimbawa, kung dapat sana siya maparusahan ng 15,000 na multa dahil sa pagkaantala at kakulangan sa ibinayad, maaaring ipasa ng korte na
7,500 na lamang ang kanyang bayaran dahil sa mga reason na sinabi niya. Equetus or unconscionable. Ang equetus ay tumutukoy sa mga bagay na hindi makatarungan. Ang unconscionable naman ay tumutukoy sa mga desisyon o contract na makatwiran. For example, sa isang kontrata, kung ang penalty na ipinataw ay 90% ng halaga ng kontrata wala namang ginawa ang isang party ng sobrang pagkakamali. Pwede sabihin na ito ay quietus. Ang disproportionate naman, kung sobrang laki ng penalty kumpara sa violation o pagkakamali, tinatawag itong grossly disproportionate. For example, nahuli na hindi nakapagbayad ng utang sa halaga na 10,000 pero ang penalty ay 100,000. Ito ay sobrang disproportionate at pwedeng ituring na unconscionable. Judge power to reduce penalties. Ang kapangyarihan ng mga korte na bawasan ang mga penalty ay limitado sa mga private contracts. Ibig sabihin, hindi gaano malawak ang kanilang kapangyarihan sa mga penalties na ipinapataw sa mga kontratang ito. Judicial reduction of penalty. So may 6 tayong judicial reduction of penalty dito. Number 1, possible performance of principal obligation due to fortuitous event. For example, si Tan may biniling kotse kay Sam. Ang napag-usapan nila na i-deliver yung kotse sa December 20. Ngunit nang i-deliver ni Tan ang kotse, nagkaroon ng landslide. Ito hindi siya renewable dahil hindi niya alam na nagkaroon ng aksidente. Fortuitous event yun. Number 2, creditor prevented the debtor from fulfilling the obligation. Halimbawa, kapag ang creditor hindi nagbigay ng informasyon na kailangan ng debtor para makompleto ang kanyang kasunduan. Number 3, penalty is contrary to good morals or good customs. Halimbawa, kung ang isang kontrata ay naglalaman ng penalty na nag-uutos ng labis na multa para sa mga hindi mahalagang pagkakamali. Number 4, both parties are guilty of breach of contract. For example, kung ang debtor at creditor ay hindi nila sinunod kung ano man ang kanilang mga kasunduan, ibig sabihin hindi na kailangan ang penalty. 5, breach of contract by the creditor. Halimbawa, kung ang creditor ay hindi nagbigay ng tamang serbisyo o produkto na ipinangako, kaya hindi na maalimpalasan ang debtor sa kanilang obligation. 6, none of the parties committed any willful or culpable violation of the agreement. Example dito, kapag pareho silang hindi nakapagbigay ng kanilang mga obligasyon dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng fortuitous event. Hi everyone, my name is Ira May Antonio at ang ire-report ko po ay 12:30. So sa 12:30 po, dito po nakapaloob po yung penal clause. So kapag sinabi po natin penal clause, ito po yung pagkakaroon ng mga penalty sa mga delay or sa kahit anong aberya na nangyari. Ang example ko po dito ay halimbawa si Mary Ann po, obligado po siya na mag-deliver kay Shane ng isang kotse sa December 25. Pero hindi po niya yun na i-deliver ng December 25. So dahil po sa delay na nangyari or aberya na nangyari, bukod po sa kotse na ibibigay ni Mary Ann kay Shane, magkakaroon din po ng dagdag na 10,000 bilang penalty na tinatawag sa pagkakaroon ng delay. So, sa 12:31 naman po, obligation or extinguishment, meron po tayong 6 na i-discuss. So, ang una po dito ay by payment or performance. So, kapag sinabi po natin na by payment or performance,
Ibig sabihin po nun, halimbawa po, si Mary Ann, birthday party ko, si Mary Ann po ay mag-host sa birthday party ko. So, kailangan niya muna na mag-host or mag-work bago ko siya bayaran. Kumbaga, ipapakita niya muna yung performance niya dun sa pag-host na birthday party ko bago ko siya bigyan ng payment. So, sunod naman po ay ang buy us of the things due. So, eto naman po, halimbawa po, si Mary Ann po, nanghiram kay Shane ng isang cellphone at sinabi niya po na sa isang araw ay ibabalik niya yon, pero sa kasamaang palad po ay yung cellphone ay nawala. So sa tingin niyo po ba may pananagutan ba doon si Mary Ann? Yes po, opo, meron po, kasi po meron po siyang tinatawag na obligation. Meron po siyang obligasyon na ingatan yung bagay na hiniram niya sa isang tao, which is kay Shane. So kasalanan po niya yon at kailangan po niya yon panagutan dahil hindi niya po naingatan. So, sunod naman po, by condonations or remissions. Ito po yung pagpapatawad kung tawagin. So, dito naman po, halimbawa po, si Mary Ann may utang kay Shane na 1K at may ginawa silang kasulatan. Kasulatan doon at pinirmahan pa yun ni Mary Ann bago ibigay kay Shane. Dahil tapos or ilang araw na ang nakalipas at di pa rin nagbabayad si Mary Ann, pinuntahan or siningil ni Shane si Mary Ann, dala ang sulat na kanilang pinagkasunduan. So, dito po sa example ko na to, kumbaga, dahil sa kasulatan na yon, merong patunay si Shane na nangutang si Mary Ann ng ganong halagang pera dahil sa kasulatan na sinagawa nila. Kung hindi yun babayaran ni Mary Ann, pwede siyang iakyat sa court ni Shane. Pwede siyang makasuhan at ang korte na ang magbibigay ng parusa or kung ano man po yung magiging damages na ipapatong sa kanya. So, next naman po, by confusion or merger of rights of creditor and debtor. So, dito naman po, halimbawa po, ako yung nangutang kay Mary Ann at ang ginawa ko pong guarantor ay si Shane. So, kapag po ako ay namatay, ako po yung nangutang. Halimbawa po, ako yung nangutang kay Mary Ann, si Shane ang guarantor, namatay po ako. Namatay yung may utang, yung guarantor po yung magbabayad. Kasi po, siya po yung pangalawang pumirma dun sa kasulatan or dun sa kailangan ng signature para kung hindi magbayad yung pinaka ng utang, ang sisingilin is yung guarantor. Kung mamatay yung mismo ng utang, yung guarantor po yung sisingilin. Lalo po sa mga malalaking pera po yung usapan. Next one naman po is by compensation or kabayaran na tinatawag po. So, dito naman po, ang example ko po dito sa by compensation po, halimbawa po, tulad ko po, di ba po, working student ako. So, kailangan ko po magtrabaho muna bago ako bayaran. Sa ilang days, sa ilang hours, sa ilang minutes or seconds, babayaran po yun after ng work ko po. So, kailangan muna po natin magtrabaho bago po makamit or makuha yung kabayaran na pinagtrabahuan po natin. So, the last one po is by novations. So, kapag po sinabi na, ang example ko po sa by novations po ay, halimbawa po, kapag ang supplier ay bumitaw na sa customer, pwede siya maghanap ng bago at magkaroon ulit ng kontrata na pagkakahawig pero magkaibang pangalan. So, halimbawa po, si Mary Ann, siya po yung supplier ko sa, halimbawa si Mary Ann ay may poultry. Ako yung customer niya, siya yung supplier ko. Sa kanya ako kumukuha ng mga supply ng mga eggs. Pero dahil ayoko na sa kanya, gusto ko na kay Shane, pwede kang lumipat kay Shane. Ganon din naman kay Mary Ann. Kung ayaw niya na sa customer or ayaw niya na akong customer, pwede siyang lumipat sa ibang customer. So, pwede akong lumipat ng supplier, pwede siyang lumipat ng customer, pwede rin kaming gumawa ng same contract at same
ng product. Pero, pwede ko rin naman palitan yung pangalan na gagawin ko or gagawin niya sa kanyang business po. So, yun lamang po yung 12:30 and 12:31. Yun lang po. Thank you.